Welcome po sa aking channel mga ginigilo kong taga-subaybay. Sa channel na ito ay muli nating babalikan ang mga nagdaang krimen at kaganapan hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibayong dagat din. Ngayon nga po ay dadalhin ko kayo sa disyerto ng Kuwait, ang Julie B. Ranara murder case. Marami sa ating kababayang Pilipino ang sumusubok mga ibang bansa. Sumusugal, sa kadahilan ng gusto nila na mabigyan ng magandang bukas ang kanilang mga anak o pamilya. Marami rin sa atin na pinipiling mapalayo sa pamilya dahil sa hirap ng buhay. Nagbabaka sakaling umasenso ang buhay. Katulad na lamang ni Julie B. Si Julie B. Kabilis Ranara ay ipinanganak noong July 17, 1988, isang Filipino domestic helper sa Kuwait. Si Julie B. ay anak ni Norlinda Kabilis. Ayon sa pinsan ni Julie B., bata pa lamang sila ay lagi di umano silang magkakasama kahit sa pagtulog. Madalas din silang magkulitan ng kanyang pinsan. Tumulak si Julie B. papuntang Kuwait noong July 22 upang mabigyan ng magandang bukas ang kanyang asawa at 4 na mga anak, ngunit sa kasamaang palad si Julie B. ay walang awang ginahasa, pinatay, sinunog at tinapon ng katawan sa disyerto. Ayon sa aking pagre-research at nakahalap ng mga impormasyon, ito ang naganap. Bago mangyari ang krimen, tumawag si Julie B. sa kanyang pamilya upang sabihin na natatakot di umano siya sa anak ng amo niyang lalaki na 17 taong gulang. Makalipas ang isang araw, nireport ng kaibigan ni Julie B. na di umano ay nawawala ito. Sa kanilang pag-alala, nag-post na rin sila sa social media na nawawala si Julie B. Ngunit, wala pang isang araw ng January 21, natagpuan ng wala ng buhay na si Julie B. sa disyerto. Sunog at basag ang bungo nito. Pinaniniwala ang si Julie B. ay nagdadalang tao nang binawian siya ng buhay. Si Julie B. ay pang 177 na pinatay sa Kuwait. Simula noong 2016, karamihan sa kanila ay pinatay ng employer o ginahasa bago patayin. Ayon sa Department of Migrant Worker o DMW, nakahanda di umano ang ahensya sa pagtulong sa pamilya Ranara. 25 years na ako dito sa Kuwait. Ganito at ganito pa rin ang nangyayari pa ulit-ulit. Dapat pa bang magpadala ng kasambahay dito o hindi na? Sa ngayon, tuloy pa rin ang pagpapadala ng OFW sa Kuwait, ngunit dadagdagan di umano ang seguridad ng mga ito. Turki Ayed Al-Azmi. Si Turki Ayed, 17 taong gulang ang sinasabing gumahasa at pumaslang kay Julie B. Samantala, dumating naman ang labi ni Julie B. sa Pilipinas at sinalubong ito ng mga pamilya Ranara kasama na ang media, politiko at iba't ibang sanghay ng gobyerno. Sinabi ng pamilya Ranara sa NBI o National Bureau of Investigation na gusto di umano nilang i-autopsy ang bangkay ni Julie B. Samantala, sumuko na si Turki, ang 17 taong gulang na suspect sa pagpaslang kay Julie B. Hawak na di umano ng Kuwaiti government's custody. Habang nagluluksa ang pamilya Ranara, tuloy pa rin ang kaso sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay na si Julie B. Samantala noong September 15, 2023, si Turki nga ay napatunayang responsable sa paghahasa at pagpatay sa ating kababayang si Julie B. Siya ay nahatulan ng pagkabilanggo ng 15 taon at 1 taon para sa pagmamaneho ng walang lisensya. Ayon sa pamilya Ranara, kulang di umano ang sentensya ng 15 taon kay Turki dahil sa sakit at hinagpis na inaidulot nito sa pagkawala ng mahal nilang si Julie B. Ngunit nagpapasalamat di umano sila sa mga ahensya na napabilis ang kaso ni Julie B. Turki Ayed Al-Azmi ngayon. Si Turki ay kasalukuyang nakapiit pa rin hanggang ngayon. Sana po ay nagustuhan ninyo ang Tagalog real-life crime story ko ngayon. At para po maging updated kayo, please like, follow, share, and subscribe nyo na po ang Tagalog real-life crime stories.
Ako po ay bukas sa inyong mga opinyon, suwestyon at saloobin tungkol sa istoryang ito. Mag-comment lang po kayo sa baba. Hanggang sa muli po mga ginigilo ko.